ni Jesus. Pagdinayan po natin ang dalawang ito at tingnan kung isinasagawa po natin sa ating buhay Kristiyano. Una, compassion, pagkakabala. Sa unang talata po ng ating banal na Ebanghelyo, narinig po natin na nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Ano po ang kanyang naramdaman? Napaka-particular po ang salitang ginamit. Hindi po nalungkot, hindi po naawa, hindi po nag-inabis, kundi siya ay nahabag. He is moved by compassion. Etymologically speaking, ang salita compassion ay nanggaling sa dalawang salita. Om at pati. Compati. Om means with and pati means to suffer. Ibig sabihin, to suffer with. Kung ano man yung nararamdaman mo, nararamdaman niya. Kalisa mo siya sa kanyang nararamdaman. At ito po yung pinapagawa ng ating Panginoong Jesus. Nang nakita po niya ang napakaraming tao, nandito at buhay-pay, para mga upang walang pastol, nagluto, hindi lamang sa physical na pagkain, kundi sa salita ng Diyos, nagluto sa pagalingan ng pag-ilog, ang sabi niya, sagana ang aningin, ngunit kaunti ang pag-aaming. Dahil sa kanyang pamawalan, siya po ay nagkakanak ng mga manggagawa sa kanyang aningin. Ito din po ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ng apostol sa mga taga-Roma. Dito po, ipinadama ulit ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig. Kaya po sabi niya, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating nung tayo makasalanan pa. Nararamdaman tayo ng Diyos. Ipinapaalala na hindi po siya nagpapagaya. Kaya po, maganda po paalala sa atin na sa tuwing tayo po merong problema, na meron tayo suliranin, sana po huwag natin isipin na tayo ay nag-iisa. Talimunan na tayo ng napakaraming tao. Hindi na tayo maunawaan ng ating kapwa, pero ang Diyos hindi nagpapabaya. Nakakabag ang Diyos. At hindi po ang panganyaya sa atin na sana ay magpapagpapito tayo ng kapabagan sa ating kapwa-tao, lalo na sa mga lupa, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na sa mga inaalimusta, lalo na sa mga tao wala nakikinig sa kanila. We are called to be compassionate to other people, most especially to the needy, to the poor, and to the sick. At ang klaseng compassion ito, alam niyo po, yung pagkabagal ni Jesus, hindi lamang po salita, kundi merong gawa. Hindi sapat na awa o kapagdaman, kundi meron pong aksyon. Madalas, tayo po hanggang pakiramdam lamang. Kawawa naman siya, walang pagkain. Kawawa naman ang nakalimusta. Pagkatapos nakalimusta na tayo, wala nang gagawin. Kaya po marami, ito po yung paliwanag, yung namatay po na basketballista sa Ateneo. Nung 5 araw na wala ng nagsalita, marami sa atin yung ibigay yung patutuhanan. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi we were moved by compassion. Nagkakaroon tayo ng action. Nagkakaroon tayo ng gawa. Hindi lang pwede yung paawa-awa naman. Bumagi pa ng trabaho para ipaglaban ng kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Paawa-awa naman. At tayo po nagkakaroon ng paliwanag. Nagkakaroon tayo ng gawa. At sana hanapin din po natin sa ating mga sarili. Sa tuwing tayo ay naawa, sa tuwing tayo nakakapag, ano yung
Murphy,